Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Pumasok na sa isang bago at mas mapanganib na yugto ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos opisyal na sumali ang Saudi Arabia sa mga operasyong militar laban sa mga grupong proxy na sinusuportahan ng Tehran. Kasabay nito, muling nabigo ang mga diplomatikong pagsisikap na wakasan ang digmaan dahil sa lumalalang kawalan ng tiwala. Ang mga kaganapang ito ay nagdudulot ngayon ng matinding pangamba. Sa kabila ng ilang araw na tila katahimikan sa rehiyon, muling naglunsad ng mga pag-atake ang magkabilang panig sa nakalipas na 24 na oras na nagbabantang magbunga ng isang malawakang digmaan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin malinaw kung anong estratehiya ang gagamitin ng mga opisyal ng Amerika at Iran upang maresolba ang krisis na ito, habang ang kawalan ng malinaw na direksyon ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Habang ipinagmamalaki ni Pangulong Donald Trump at ng kanyang mga kaalyado na nagmamakaawa na ang Iran na bumalik sa negosasyon, mariin naman itong itinanggi ng pangalawang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran. Ayon sa opisyal, hindi kailanman humiling ang kanilang bansa na muling simulan ang diplomatikong pakikipag-usap sa nakalipas na mahigit 2 linggo. Ipinapakita nito ang napakalaking agwat sa pagitan ng mga pampublikong pahayag ng dalawang bansa. Kasunod ng bigong pag-atake sa base militar ng Amerika sa Jordan, muling nagpakawala ng matapang na pananalita si Trump habang pinananatiling bukas ang posibilidad ng pag-uusap. Ayon kay Trump sa mga mamamahayag sa Oval Office, humingi na ng paumanhin ang kabilang panig, ngunit kailangan pa rin umano silang saktan ng kaunti. Dagdag pa niya oras na para kumilos ang Amerika at handa silang maglunsad ng napakatinding pagganti laban sa anumang banta sa kanilang mga base. Ilang oras matapos ang pahayag na iyon, kinumpirma ng militar ng Estados Unidos na naglunsad sila ng isang malakas na pagganti laban sa mga puwersang nagtangkang umatake sa kanilang mga base. Sa isang pahayag sa social media, inihayag ng Pentagon na ang operasyon ay direktang tugon sa mga naunang banta, bagaman hindi agad ibinunyag sa publiko ang eksaktong mga lokasyon at target na tinamaan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng tila paulit-ulit na senaryo sa ilalim ng Administrasyong Trump. Sa nakalipas na ilang buwan, patuloy ang pagpapalit-palit ng Pangulo sa pagitan ng paggigiit na malapit nang maabot ang isang kasunduan hinggil sa programang nuklear ng Tehran at paggamit ng matitinding banta upang pilitin ang Iran na sumunod sa kanilang mga kahilingan. Gayunman, hanggang ngayon ay wala pa ring positibong resultang naidudulot ang pamamaraang ito para sa kapayapaan. Napakataas ng nakataya sa patuloy na aksyong militar ng Amerika lalo na para kay Trump dahil hindi popular ang digmaang ito sa maraming mamamayan. Bukod dito, nyanig din ng hidwaan ang pandaigdigang ekonomiya ilang buwan lamang bago ang kritikal na halalang panggitnang termino sa Nobyembre. Ang muling pagsiklab ng labanan ay nagdulot na rin ng pinsala sa mga sundalong Amerikano na kasalukuyang nakatalaga sa mga mapanganib na base. Bukod sa banta sa mga sundalo, nag-aalala rin ng mga eksperto na mabilis na nauubos dahil sa patuloy na labanan ang inventaryo ng makahalagang sistema ng depensang panghimpapawid ng Amerika. Lubhang kailangan ang mga sistemang ito upang ipagtanggol ang mga base militar ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado. Ang kakulangan sa mga ito ay maaaring magpahina sa pangkalahatang kakayahang pandepensa laban sa mga susunod pang pag-atake ng mga militanteng grupo sa rehiyon. Sa mga pinakahuling kaganapan, kinumpirma ng Iran na nagpakawala sila ng mga ballistic missile patungo sa Muwafaq Salti Air Base sa Jordan na isang pangunahing sentro ng mga operasyong militar ng Amerika. Ayon kay Trump, matagumpay na naharang ng kanilang mga sistema ng depensa ang mga missile na ito. Nailigtas umano ang base mula sa pinsala, ngunit lalo namang uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansang may mahabang kasaysayan ng alitan. Sa isang hindi inaasahang hakbang, hayagang sumapi ang Saudi Arabia sa Estados Unidos sa pag-atake sa ilang pasilidad na panglogistika at imbakan ng armas na ginagamit ng mga militanteng grupong sinusuportahan ng Iran sa Iraq. Ito ang kauna-unahang pagkakataong opisyal na inanunsyo ang isang magkasanib na operasyong militar ng Washington at Riyadh na nagpapakita ng mas malalim na kooperasyon laban sa lumalaking impluwensya ng Tehran. Ang magkasanib na pag-atake ng Estados Unidos at Saudi Arabia ay isinagawa kasunod ng serye ng mga pag-atake ng drone sa loob mismo ng kaharian. Dahil dito lalo pang naging komplikado ang hidwaan na ngayon ay kinasasangkutan na ng halos lahat ng bansa sa rehiyon.
Gayunpaman, ayon sa isang opisyal ng Amerika, walang direktang koneksyon ang dalawang insidente batay sa kanilang mga paunang ulat. Sa gitna ng mga kaganapang ito, bumisita sa White House si Saudi Defense Minister Khalid bin Salman upang makipagpulong ng magkahiwalay kina Pangulong Trump at Vice Presidente J.D. Vance. Ayon sa mga ulat mula sa mga taong may kaalaman sa pribadong pag-uusap, tinalakay ng mga pinuno ang estratehikong kooperasyon sa seguridad at ang patuloy na pagbabantay sa mga aktibidad ng mga grupong proxy ng Iran na nagbabanta sa kapayapaan. Samantala, nagdulot din ng mga pag-atake ng drone ng sunog sa dalawang barkong nagdadala ng natural gas sa isang daungan sa Ehipto. Ang Ehipto ay isang malapit na kaalyado ng Amerika na dati ay hindi direktang nadadamay sa mga aksyong militar. Kapag nakumpirmang ang Iran o ang mga kaalyado nito ang may kagagawan, magiging hudyat ito ng mapanganib na pagpapalawak ng saklaw ng digmaan sa buong rehiyon na maaaring magdulot ng mas malalang krisis. Naganap ang pinagsamang pag-atake ng Amerika at Saudi Arabia ilang oras matapos umalis si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu mula sa kanyang unang pakikipagpulong kay Trump mula nang magsimula ang digmaan. Sa pulong na ito, tiniyak ni Netanyahu na ang Estados Unidos at hindi ang Israel ang may hawak ng timon sa pagpapasya kung paano haharapin ang lumalalang banta ng Iran sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Sa kabila ng mga pampublikong pahayag, lihim na nag-aalala ang mga opisyal ng Israel na sinusubukan ni Trump na panatilihin lamang sa mababang antas ang apoy ng digmaan dahil sa paparating na halalan. Natatakot ang pamahalaan ni Netanyahu na maaaring magbigay ang ganitong estratehiya ng pagkakataon sa Iran na muling palakasin ang kanilang mga puwersa habang abala ang pamahalaan ng Washington sa sarili nitong lokal na politika. Idinagdag pa ng mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan na labis na nag-aalala ang Israel sa pagiging sensitibo ni Trump sa tumataas na presyo ng langis, lalo na't nananatiling sarado ang kipot ng Hormuz sa mga pandaigdigang kargamento ng enerhiya. Ang pagsasara ng mahalagang rutang ito ay nagdudulot ng matinding pressure sa ekonomiya ng Amerika na ayaw maranasan ng kasalukuyang administrasyon bago ang halalan sa Nobyembre. Nagbabala rin si General Dan Cain, tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, kay Trump tungkol sa kritikal na antas ng supply ng mga missile interceptor tulad ng Patriot at THAAD na mabilis na nauubos dahil sa patuloy na pakikipaglaban. Ang kakulangang ito ay maaring maglagay sa mga tropang Amerikano sa mas malaking panganib kung magpapatuloy ang labanan ng walang sapat na supply ng mga sistemang pandepensa mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Sa ngayon, tila walang malinaw na estratehiya ang Administrasyong Trump upang muling simulan ang negosasyon sa Iran. Sa kabila ng mga pagsisikap ng ilang tagapamagitan na makahanap ng paraan upang maipagpatuloy ang pag-uusap, kinumpirma ng isang mataas na opisyal ng Amerika na hindi aktibong itinataguyod ng pamahalaan ang diplomatikong landas sa kasalukuyan, lalo na matapos tuluyang bumagsak ang kasunduan sa tigil putukan noong nakaraang Hunyo. Ayon sa mga analista, ang kawalan ng malinaw na estratehiya ay bunga ng malalim at patuloy na lumalaking kawalan ng tiwala sa pagitan ng Washington at Tehran. Ayon kay Ali Vaez ng International Crisis Group, bagamat nagkasundo noon ang mga opisyal ng Iran sa isang kasunduan, wala na silang paniniwala sa kasalukuyan na si Trump ay isang mapagkakatiwalaang katuwang sa negosasyon. Ganoon din umano ang pananaw ni Trump sa kasalukuyang pamunuan ng Iran. Ang kasaysayan ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran mula noong 1979 ay puno ng kabiguan at mga sagupaang militar. Bagamat nagkaroon ng kasunduang nuklear noong 2015, ang pag-alis ni Trump mula rito noong 2018 at ang pagpatay kay General Qasem Soleimani ay nagdala sa relasyon ng dalawang bansa sa pinakamababang antas. Dahil dito, napakaliit na lamang ng natitirang pag-asa para sa kapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa hinaharap. Isang lubhang nakababahalang balita ang kasalukuyang yumanig sa pandaigdigang komunidad ng kalakalan at diplomasya. Pinaplano umano ng rebeldeng grupong Houthi sa Yemen na magpatupad ng isang sistema ng paniningil ng bayarin o toll sa mga barkong dumaraan sa Red Sea at sa kipot ng Bab el-Mandeb. Ang hakbang na ito ay itinuturing na isang direktang hamon sa malayang paglalayag sa isa sa pinakamahahalagang daan ng tubig sa mundo. Ang impormasyong ito ay ibinunyag ni Muammar al-Eryani, ang ministro ng impormasyon ng kinikilalang pamahalaan ng Yemen.
Ayon sa kanya, ang seryosong paratang na ito ay nakabatay sa mga pinakahuling ulat ng paniktik na dumaan umano sa masusing pagpapatunay. Malinaw umano ang layunin ng grupong Houthi na pilitin ang mga dayuhang kumpanya ng pagpapadala na magbayad ng malaking halaga kapalit ng ligtas na pagdaan ng kanilang mga barko sa rehiyon. Ngunit hindi lamang ang Houthi ang umano'y kumikilos sa likod ng planong ito na ikinababahala ng maraming bansa. Inihayag ni Ministro Eryani na ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran o IRGC ay nagbibigay ng direktang suporta at patnubay sa rebeldeng grupo. Ang pakikilahok na ito ng Iran ay nagpapakita umano ng mas malalim na motibong geopolitikal upang kontrolin ang mahalagang daan ng pandagat sa rehiyon at palawakin ang impluwensiya nito. Direktang kasangkot ang mga eksperto mula sa IRGC sa pagdidisenyo ng teknikal na balangkas at mekanismo ng pamamahala para sa proyektong ito ng paniningil. Dagdag pa ni Eryani. Ang ganitong antas ng koordinasyon ay nagpapahiwatig na ang plano ay hindi lamang isang simpleng pangingikil, kundi isang organisadong operasyon na sinusuportahan umano ng isang estado upang maimpluwensiyahan ang daloy ng pandaigdigang ekonomiya at kalakalan sa dagat. Sa ilalim ng planong ito, magtatatag umano ang Houthi ng isang espesyal na ahensiyang mamamahala sa pangongolekta ng mga bayarin mula sa mga kumpanya ng pagpapadala at mga komersyal na barko. Ang sinumang tatangging magbayad ay maaaring humarap sa banta ng marahas na pag-atake. Maaari nitong higit pang pataasin ang halaga ng siguro ng mga barko at pabagalin ang paghahatid ng mahahalagang produkto sa iba't ibang panig ng daigdig. Inilarawan ng pamahalaan ng Yemen ang hakbang na ito bilang isang mapanganib na eskalasyon na naglalayong baguhin ang umiiral na kaayusan sa seguridad sa dagat. Ayon dito, layunin ng Houthi na gawing permanenteng mapagkukunan ng pondo para sa kanilang mga operasyong militar at pagbili ng makabagong armas ang isa sa pinaka-estratehikong koridor pandagat sa mundo. Maaari itong magbigay sa grupo ng bilyon-bilyong dolyar na magagamit upang lalo pang palawakin ang kanilang mga operasyong militar. Sa kasalukuyan, kontrolado ng Houthi ang malalawak na teritoryo sa kanluran at hilagang kanlurang bahagi ng Yemen, kabilang ang mahabang baybaying nakaharap sa Red Sea. Dahil sa kanilang lokasyon, madali nilang namamatiyagan at na-target ang mga dumaraang sasakyang pandagat. Ang kontrol na ito sa lupa at baybayin ang nagbibigay sa kanila ng kakayahang magbanta at magpatupad ng mga iligal na patakaran sa malayang karagatan ng rehiyon. Ang kipot ng Bab el-Mandeb na nag-uugnay sa Red Sea at Gulf of Aden patungo sa Arabian Sea ay nasa loob ng saklaw ng mga missile at drone ng Houthi. Ang makipot na daanang ito ay dinaraanan ng malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan sa dagat, kabilang ang crudo at liquefied natural gas. Ang anumang banta sa kipot na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang supply ng enerhiya, lalo na sa Europa at Asia. Hanggang sa mga sandaling ito, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng Houthi hinggil sa seryosong paratang na ito ng pamahalaan ng Yemen. Gayunman, ang kanilang pananahimik ay hindi sapat na patunay na totoong may nagaganap na paghahanda sa likod ng mga eksena. Nananatili pa ring mahalaga ang independenteng pagpapatunay sa mga ulat tungkol sa planong sistema ng paniningil sa mga dayuhang komersyal na barko. Ang mga bansa sa rehiyon ng Gulf ay labis na nababahala sa posibleng pag-unlad na ito. Nangangamba sila na maaaring gamitin ng Houthi ang kontrol sa Bab el-Mandeb bilang instrumento ng pamimilit katulad ng paggamit sa Strait of Hormuz bilang estratehikong bentahe sa panahon ng tensyon. Kung maisa sa katuparan ng plano, maaaring magkaroon ng Houthi ng kakayahang hadlangan o pahintulutan lamang ang mga barkong naayon sa kanilang interes. Ang ganitong senaryo ay nagbabantang magdala ng panibagong krisis sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ang pagtaas ng presyo ng krudo ay maaaring maramdaman ng mga mamimili sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas, dahil sa karagdagang gastos sa transportasyon, seguridad at seguro ng mga tanker. Ang patuloy na kawalan ng katiyakan sa Red Sea ay maaari ring magpalala sa inflasyon na sinusubukang kontrolin ng mga bangko sentral sa iba't ibang bansa. Kamakailan lamang nagdeklara umano ang Houthi ng isang pagharang sa paglalayag laban sa Saudi Arabia. Kasunod nito, pinaigting ng grupo ang kanilang mga agresibong pagkilos sa pamamagitan ng paglulunsad na magkakasunod na pag-atake gamit ang mga drone at missile. Ang naturang pagharang ay naglalayong gambalain ang ekonomiya ng Saudi Arabia, na lubos na umaasa sa ligtas na pagpapadala ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Kabilang sa mga naging target ng mga nakaraang pag-atake ng Houthi ang mga dayuhang tanker ng langis at mahahalagang infrastruktura ng enerhiya ng Saudi Aramco.
Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng Houthi na magsagawa ng mga pag-atake sa malalayong distansiya. Ipinakikita rin nito ang pagiging sopistikado ng ilan sa mga sandatang ginagamit ng grupo na ayon sa ilang bansa ay may kaugnayan sa suportang nagmumula sa Iran. Ang deklarasyon ng pagharang ay direktang nagbabanta sa kakayahan ng Saudi Arabia na magluwas ng milyon-milyong bariles ng krudo araw-araw. Bilang isa sa pinakamalalaking producer ng langis sa mundo, ang anumang malubhang pagkagambala sa pagluwas nito ay maaring magdulot ng kakulangan sa pandaigdigang supply at magpataas sa presyo ng petrolyo sa internasyonal na merkado. Bukod dito, ang rutang dumaraan sa Red Sea ay isa sa mahahalagang alternatibong daanang pandagat para sa Saudi Arabia sakaling magkaroon ng tensyon sa Strait of Hormuz. Kung tuluyang makokontrol ng Houthi ang Bab el-Mandeb, mahaharap sa mas malaking panganib ang mga pangunahing ruta ng pagluluwas ng langis ng Saudi Arabia. Ilalagay nito ang kaharian sa isang napakahirap at mapanganib na kalagayang pangseguridad. Ang tensyon sa mga estratehikong daan ng tubig na ito ay nagpapakita ng mas malawak na tunggalian sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran na matagal nang nakikita sa digmaan sa Yemen. Bagamat may mga pagsisika para sa kapayapaan sa mga nakaraang taon, ang mga bagong hakbang na iniuugnay sa Houthi ay maaaring magpahina sa mga diplomatikong pag-unlad at muling magdala sa rehiyon sa bingit ng mas malaking digmaan. Dahil dito, ang internasyonal na komunidad sa pangunguna ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ay nagpapatupad ng mga hakbang upang protektahan ang kalayaan sa paglalayag. Ang pagtatatag ng mga koalisyong pandagat at pagpapatrolya ng mga barkong pandigma ay naglalayong hadlangan ang mga pag-atake ng Houthi, gayunman nananatiling mataas ang panganib ng direktang sagupaan sa bukas na karagatan. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, ang isyong ito ay may direktang epekto hindi lamang sa presyo ng langis, kundi pati na rin sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino na bumubuo sa malaking bahagi ng mga tripulante ng mga pandaigdigang barko. Marami nang naitalang insidente ng pag-atake sa mga barkong may mga Pilipinong tripulante na nagpapakita ng agarang panganib na kinakaharap ng ating mga kababayan sa gitna ng hidwaan. Sa kabuuan, ang ulat hinggil sa umano'y balak ng Houthi na maningil ng bayarin sa mga barkong dumaraan sa Red Sea ay nagpapakita ng panibagong yugto ng kawalan ng katatagan sa heopolitika ng gitnang silangan. Ang posibleng pagbabago sa Red Sea mula sa isang malayang daanan tungo sa isang sonang kontrolado sa pamamagitan ng pananakot at sapilitang paniningil ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at kalakalan.